nakita sa Muntinlupa ay mabuti pa yung mud killer. Chihuahua, yung dalawa. Yung Sputnik na mud killer na si Ralph de los Reyes. Nakakwentuhan ka pa at saka yung mud killer na si Lawin. Bisaya talaga, yung original. Pero yung Ebukana na hindi ko narinig pangalan yan. Pinasok namin sa kwarto. Diba? Ang boss yun, si Boying Ibias. Talagang pinagpapaluko talaga siya. Magmula doon sa 3C1, 3C2 hanggang 3C3. Kung sa tama na. Tama na, binaboy mo ako eh. Talaga sinabi ko sa kanya yan. Hanggang gabi, nagpapalukan kami. Siya din, siya dumating. 80s na, doon sa building 3. Oh, di ba yung anak niya, kinukwento ko nga yung anak ni Vic Diaz, yung artista, si Tisoy. Binaril na binaril hindi sinaksak Gabi, binaril ng Happy Go yun. Yung Happy Go, tsaka yung bala, sa taas nun sila eh. Yung building 3 na yan, sa taas ng Happy Go, binaril, ang boss yun ng Happy Go, yung Mama Palabrica. Yun ang bumaril. Ang problema nila, at nakakalungkot, hindi na alam na meron pala silang tao doon sa loob ng brigada namin. Hindi na yung nakalabas. Hindi na, alam mo tama lang, puro puso. Dito. Yung huli nga, sumasawi na lang, hindi na talaga tumutusok, tumatalbog yung matalas sa katawan nun eh. So, tapos tinapon na lang namin siya sa pintas, sa 3C2. Ang bongos yun, yung Bebe Orozco. Sa Muntinlupa, walang takalan dyan. Google Pay ka ng boss yun dyan. Ha? Walang takalan dyan. Sa City Jail lang siya, lalo sa Manila City Jail. Dinagmayor ako dyan, 1987. Kasi, 87. Siyempre, kapag mayor ka, yung pamamahala mo, yung pamamaraan mo, yun ang dapat masunod. Yung batas mo. Diba? So, ano yung unahin mo? Yan, dapat alam ng mga yan, ha? So, ano unahin mo? Yan, si Landen, siguro alam yan eh. Ano unahin mo? Mayor ako, ha? O, Polen. Polen kayo dito. Polen, dami dyan. O, wala ang pupulat, ha? Bago kayo pumulaw, isipin mo ngayon kung magkano utang mo sa pondo. Wala pupulat, ha? Maiwan dyan, may mga utang. Asya nyo yan. Listahan. Mga VIP. Diba? Sa city yan, lugar-lugar eh. Pag ikaw ang mayor, yung mga kalugar mo taga Sampaloc, siga din sila. Dahil pinagmamalaki nila yung mayor, hindi po pwedeng gano'n. Nung ako nag-mayor, sabi ko, dito walang kalugar ha. Ang si Papo, sila Baltorogi, kilala niya din yan eh. Yan, nila Busyo ni Bonok. O dito walang kalugar ha, taga Paco ko, taga Sarandesao, Batang Tel. Pero lahat ng kalugar dapat lalagay kayo sa lugar. Asan yung listahan ng pondo? Anak ko. Ang dami, mga VIP. VIP. Hindi na naglilinis. Yun ang mga VIP dun eh, tapos siga din. Halika, dito kayo ha. Ilan kayo? Hilera kayo dyan. Hindi, pull out na. Hilera kayo dyan. Kunin mo yung malaki na doon. Bakawan. Ayan, anong asawa ko yan, oh. Kita niya, oh. Kunin mo yung bakawan doon. Kukuha ko doon tayo, malaking katawan. Iya. Ikaw tatakal dyan, ha. Buwat araw ang gagawin mo. Buwat araw, kapatid. Nakadapa yung ganun. Buwat araw, kapag kayang tilado mo nang hindi yan nasaktan at hindi yan nahulog sa bangko, ayun mo ikaw dadapa dyan. Diba? Ngunit halika na. Diba, pila-pila sila. Nakapila din, diba? Ikaw pumupunta ng buyon. Diba, maglalagay pala ng karton. Maglalagay ng karton sa puwet. Halika, dapa. Ilan ang kaya mo? Magkano ba utang mo? Ganito gawin, 3 linggo ka lang di nagbaba. Siga ka ba dito? Diba? Ba't di ka nagbabayad ng utang mo sa pondo? Kasi ang umahak ng pondo, kalugar niya. Diba? Kaya todo pasa siya. Hindi po pwede yun. Sige ka, dapa ka dito. Ilan kaya mo? Hindi mo 3 yan. Nahulog kapatid talaga sa bangko. Ayan, alam mo, nakikita ng asawa ko yan. Nahulog siya sa bangko. Nakikita na papo yan. Nahulog sa bangko. Yung iba, may karton pa eh. Doon lang ang takalan sa City ng Manila. O ngayon, nagkasala ka, nambas siya ng kakosa mo, nambas ka ng dalaw ng kakosa mo, hindi na takal mangyayari sa'yo. Invalid abutin mo. Totoo. Invalid yan. Kaya sa Muntinlupa, doon sa 3C3, yung ginukwento ko dyan, kahit malaman ni Bono, tanong mo kung binulti ko siya doon. Pag tumanggi siya, sinungaling siya. Ako, alam mo sabi ni Japok Ibias, yan, nagkapanyalak ni ba Ibias?
Sabi sa akin, alam mo tayo, mula nung lumabas ka, ako daw, nung na-interview ako ng tatlong kalye, hindi na raw siya nagsalita. Hindi na nagsalita. Hindi na nagpa-interview. I-interview mo. Papanoorin ko kung ano sasabihin niya. Kasi doon nga naganap yung mga pangyayari na, yun nga, pinasok niya mo sa kwarto, di ba? Ang boss yun, si Boying Ibias. Talagang pinagpapaluko talaga siya. Magmula doon sa 3C1, 3C2 hanggang 3C3. Kung sa tama na, tama na, binaboy mo ko eh. Talagang sinabi ko sa kanya yan. Hanggang gabi, nagpapaluan kami. Yung rancho namin doon, kapatid, 1972, na wala pang martial law, no? Doon na kami nabot ng martial law eh, sa building 4 na yan eh. Ang nagdadala dyan, GIG. Yung GIG, syempre kalaban ng pangkat yan, di ba? Dahil kalaban ng pangkat yan, kalaban ng pangkat yan, at may spot dati, kasanggay Sputnik eh, sa building 4. Alam mo ba ang ginagawa ng mga yan? Yung container na malaking ganyan, yung kanin, nilalagay ng buhangin. Yung kape namin, iniiyan. Di ba? So, ano makakain mo doon? At ano nirarancho sa'yo? Yung kangkong na buong-buo pa, na nanggaling din sa kampo unong hugutin yun doon, dadalhin sa kitchen, hugasan ng ganyan, ilalaglag na doon sa kontero na malaki na kumukulo, na ang tawag doon ay mundong amoy kanal. Ang munggo niya, pera-peraso na meron dilis. Kaya pag kinain mo yun, hihimayin mo, ikaw maghihimay. No? Eh, walang plato. Bawal ang plato ng araw din, mga matitigas, mga bagay, bawal eh. Ang bureau ng araw, nag-i-issue sila ng pinggan, yung plastic, at saka yung cup. Diba? Ini-issue nila kung kayo kakain. Ang problema, pag nag-rancho sila doon ng daing, lalo yung labahita, bulok yun eh, mabaho. Siyempre dapat iluto mo. Inabot mo ba yung mantikang puriko, yung 5 centimos? Yun ang ginagamit namin, may pondong kaha doon eh. Bibili ka ng puriko, 5 lang. Ipiprito mo at ang gagamitin mong pang-apoy doon, yung plastic mo. Tapos kakain na lang kayo doon lang sa simento. Yun ang pagkain doon. Hindi mo talaga makakain. Pagdating sa medium, nauso na yung dila-dilata. Yung 80s na, dilata na, may itlog, di ba? Kumbaga, social na, di ba? Meron isang dilata, di ba? O, merong itlog, di ba? Eh, mga, nung nagmayol kasi ako doon, yung asawa ko, pinag-uwi ko ng dilata yan, yung rancho. Yung ranchong itlog, ranchong dilata. Alam mo kung bakit kasi nila papag-uwi? Hindi naman sa pagnanakaw, hindi pang, gabdado. O, tarima! Di ba, tatarima? Sino sa inyo dito ang gusto manood ng TV? Television yan ha, walang TV noong araw eh. Sino sa inyo dito ang gusto manood ng TV? Taasan sila ng kamay, o majority. Nanalo yung gusto manood ng TV. O dahil gusto nyo manood ng TV, hindi. Mula ngayon, wala kayong rancho, wala kayong ulam, kanin lang. Kanin lang. Kasi ako maarki na nung TV, sa empleyado eh. Diba? Ang gagawin ko naman sa asawa, uwi mo to. Ito naman, pinalindigyan doon sa mga asawa ng bilanggo din sa labas ng Bilibid, sa Magdaong. O yan, di ganun ang alak-aram. O, nagbenta rin naman ako ng alak dyan eh. Magkaning alak sa labas? 35 pesos. O, 35 pesos. Di sa labas ha. Bibili ko sa empleyado, 50 pesos. Mula sa gola, pag duty ng 12-8, bababa niya sa akin yun ha, sa duty niya. Mga 2 kahon ng gin. Binibenta ko naman doon sa mga inmate, doon sa mga kasama ko sa brigada, 100. So kumikita ako. So nakaka-diskarte ko. Kasi asawa ko, umuupa yan doon sa labas eh. At boy siya, tanongin mo, umuupa siya. Yun naman ang binibigay ko sa kanya. Kaya hindi ako iniwan eh. Diba? So dapat gano'n, diba? Hindi ko makulong ka na, diba? Kaya mo nyo lang, hindi gano'n. Dapat at ang nakakalungkot pa, alam mo kung bakit. Ito madalas ko sinasabi. Dito sa labas, tatandaan mo palagi ito. Dito, marami kang kaibigan. Lalo kapag meron kang pera, marami kang kaibigan. Pero titiyakin ko sa'yo, kapag ikaw hindi mo minahalaga o hindi mo minahalang yung pamilya, lalong higit sa lahat, yung asawa mo, pagdating mo sa loob, na nag-iisa ka na, yung asawa maghahanap yan. Diba? Nang papakain sa kanya, sa anak niya. Ikaw ngayon, ano ka? Sisira ulo mo doon. Kaiisip mo sa anak mo, asawa mo. Alam mo yung burya, katulad yan, di ba?
Naburyong. Yan madalas tumitira. Yan ang mga madalas tumira. Naburyong. Hindi na dinalo ng asawa. Nabalitaan. Nagkasawa na. Ang masakit ako sa pa kumuha. Di ba? Di ba? Pag ganun, di ba? Yan, buryong. Pagka nagkaroon ng tirahan, sumasalang yan. Pero yun, may basbas na nagdadala. May basbas ng bosyo yun. Titira ka, may basbas yun. Sige. Okay yun. Pero kung walang basbas, titira ka ba? Hindi ka na makakabalik ng brigada. Yun ang totoo nun. Hindi ka na makakabalik. Dapat may basbas ng bosyo. Titira ka, gano'n, babawi, gano'n. Dapat gano'n. Tsaka pa, bata nabuburyo, lalo pagka magpapasko na, di ba? Tulad niya, magpapasko na. Di ba? Pagka magpapasko na, kali ka ng mga Christmas. Parang lungkot-lungkot ng buhay mo. Di ba? Wala ka. Tsaka dun yung locker thinner. Yung nga rin, ininom namin yan dun eh. Yung nasa galon, di ba? Ginagay sa pagpipintura. Ininom namin yan kasi may TX yun eh. May tindahan din ng araw doon. Ininom namin ang ginagawa namin dyan. Pinakupuluan namin. Papakuluan mo siya, di ba? Pagka napakuluan mo na, sasalain mo siya. Yung pinakalangis niya, sa iba, tatanggalin mo yun. Sasalain mo, matatanggalin mo. Ang matitip, tubig na lang. Pero ang lasang thinner pa rin yun eh. Tapos titimplahan namin yun ng asukal. Pakuluan mo ulit, titimplahan ng asukal. Yun na, tapos palalamin, pwede mo inumin. Kanya lang, thinner pa rin. Tapos nauso yung tuba. Yung yes, di ba? Yung ginagamit sa bakery. Di ba? Yung ginamit sa bakery yan eh. Pampasa ng tinapay. Yung ginagawa namin alak nung araw ko. Yes. Yung yes, yan. Sa mo bibili niyan? Wala namang tindahan doon, di ba? Sa empleyado rin. Ang sigarilyo doon, kasi ngayon iba na eh. Pag napunta ka ng jail, lalo sa Caloocan dito, yung isang stick, 100 piso daw. Samantalang nung araw doon, 3 bilang. Yung pang matanda, okay na yon. Ang sigarilyo na, hindi ko makalimutan, sigarilyo namin doon, kulay puti, pero meron ng hope eh. Pero hindi naman 50 pesos ang halaga. Nasa 25 centavos lang ang isa. Yun lang. Ngayon ang delivered, yan lang sa Caloocan na babalitaan ko. Yung mga nagdadala, yung mayaman, alam mo bakit? Yung benta nila ng sigarilyo, isang steak, 100 piso. Di ba? Tapos, 50 pa, di ba? Anong araw, hindi ganun. Kaya yung ibang nagdadala, yung mayaman sila, pero hindi tama yun. Di ba? Nagdala ka, para magpayaman ka, hindi tama yun. Yung boy ni Des, yung nagbosyo yan, sa bahala. Hindi talaga nagpayaman yan. Talagang pumareha siya. Hanggang sa lumaya yan, hindi talaga siya, Hindi ko nakita sa Muntinlupa, mabuti pa yung mud killer. Chihuahua, yung dalawa. Yung Sputnik na mud killer na si Ralph de los Reyes. Nakakwentuhan ka pa, at saka yung mud killer na si Lawin. Bisaya talaga, yung original. Pero yung Ebukala na hindi ko na narinig pangalan yun. Yung interview, di ba? Ang binukwento mo, hindi naman totoo. Ang mortal na kalaban daw ni Baby Ama. Hindi! Baby Ama. Hindi nga nabi si Baby Ama doon. Di ba may nagbabas 1961, binita si Baby Ama. Ilang taon siya noon? Di ba? Asan siya? Tapos sabihin niya, siguro nasa labas. Ganun pa ba si Baby Ama, tagal Laguna eh. Siya, talayo-la niya, sa Leyte siya. Paano niya makakaaway si Baby Ama? Sa loob daw tayo. Hindi nga. Sabi ko nga sa'yo, yung 4 ganyan, 7 kanila, hindi ko nga naring pangalan doon ni Ebukala. Maski yung baby Ama na rin, yung pangalan binitay na. Kanino ko narinig? May nagsasabi pa, si Baby Ama daw, Sputnik. Diba? Yan. Kumando yun. Ang nakasama noon, sila Joker at saka yung Agila. Yung mga matatandang komando. At saka yung Bartolina nilang komando, at nagdadaga doon, ang mayor doon, yung Papay Reyes. Komando yun. Batang Tondo yun. Hindi nga nila napapanggit eh. Ibig sabihin, hindi nila kilala. Di ba anong taon yun? Mga 70s pa yun. Anong taon ba binitay si Baby Ama? 61. Sabi niya, raw eh. 70 daw. 69. Tapos sa kwento niya, 76 pa yung narinig ko. Marcialo na. Wala pang Marcialo eh. Nandun na ako. Di ba nakita mo naman yung newspaper ko, di ba? 1972, wala pang Marcialo. Nandun na ako. July. Sa mata Marcialo, So, September. tagal mo doon, di mo nakita yung Ebukala? Hindi ko nakita yan. Ang mga nakita ko mga bosyo nila yung Miding. Di ba? Yan sila Dako. Yan, mga nakita ko doon. Paano kami magkikita-kita noong mga panahon eh? Padla kami. Padla ang lahat ng brigada.
Di ba, 1976 lang, nung magkaroon doon na tinatawag na springtime, nung nagkaroon ng kanya-kanyang bosyo, yung bawat pangkat. O, paano mangyayari na ano? Ako, basin nila dyan, wala namang problema. Hindi ako nagyayabang dahil ito yung kinukwento ko. Hindi tayo, malalim yun sa'yo. Di ba? May paglilinaw yung kwento mo dapat- dito. dapat malinaw. Diba? Ako, nung mayor ako, ayan, totoo yan. Bawal, ni-rape Papa. Kasi pagkagaling ng RDC, dyan sa medyo masampagita, dadaan ka muna sa mayor. Aba, kung mayor ako. O mayor, sasabihin ng kulturero, mayor, may bagong alta. Ilan yan? 6 o 7. Alam mo na kung saan galing yun. May Bisaya, may Manila Bird, may kung ano, may GA dyan, di ba? O siya, ilagay mo yun sa sulok, huwag mong papakausapin kahit na sino. Walang makikipag-usap. Ha? Hintayin akong papasok. Mayor ako eh. Pag pumasok ako doon, saan yung bago ulit? Wala, lapit kayo dito. Tatanungin ko siya ngayon. Ano asunto mo? Murder. Bisaya. Eh, ba't meron dito ng rape? Ako po, Mayor. At mababait. Ako po, Mayor. Isipin, mamamatay tao, di ba? Pero pag sumagot, ang babait eh. Titino eh, no? Ano asunto mo? Murder po, Mayor. Mabait, di ba? Ikaw, rape. Ano na rape? Yung ganito ganyan. Halika, bumukod ka rito. Sige, kunin nyo na yan. Pakitino kayo dito, ha? Yun ang rape. Hindi pa ako Kristiyano nun eh. Kinukubol ko yun. May kubol dun eh. Hindi pinapakita sa tao. Sa mga ano, binibigwasan ko talaga yun doon. Minumura ko. Ganun. Mula ngayon ha. At kagising mo bukas, doon ka na sa buyon. Doon, maghapon ka doon ha. Huwag kang aalis. Kinakailangan yung buyon, wala akong maamoy ng mamapanghe ha. Laging malinis yun. Huwag kang aalis doon ha, doon ka lang. Siga yun ha. Tingnan mo ha, di ba? Pero pagdating doon, may sumusunod sila kasi may tatakarang eh. Kangalis yan ha. Hindi na alis doon. Rancho na. Oh, saan pumunta? Oh, rancho na. Hindi. Bigyan mo na rancho yan doon. Wala ka na rin. Pag-rape ha. Oh. Eh, yung mga matapang, yung mga pumatay. Ba't pagdating mo doon, kala mo, dapat pinatay ko ah. Hindi po pwedeng gano'n. Kahit 10 pa yung pinatay mo, halika dito. Dito, lulugar ka ha. Kung pinagmamalaking pinatay mo dito, patahin ka rin dito. Oh, huwag ka pinagmamala. Susunod ka talaga. Ngayon, pag naalta na yan, siyempre may pangkat yan eh. Pag nakalabas na yan kapatid, magkakaroon na yung kakwentuhan yung mga kalugar niya. Kung busy na yan. Ngayon, lipat ka sa brigada ko. Lipat ka na sa ganito. O, dililipat siya ngayon. Pag nalipat siya, doon natitigil na, brainwash na. Natuturo na talaga magwalang yan. Kalokohan naman yun. Na mo, hindi. Ano, rape ang kaso mo, ang edad mo, 60 na, re-raping ka pa doon. Kung nagteting naman, huwag sila maniniwala. Oo, di ba? Huwag sila maniniwala doon, di ba? Pero may nangyayaring ganun tayo. Kapag gusto mo. Okay. Ikaw, sige, rape ang kaso mo. Di ba? Bata pa to si Bosyo ah. Ilang taon ka na ba? Gano'n, 20. Ang ganda pa dito, di ba? Niligawan ka. Di ba? Eh, pag nagpaligaw ka, gagawin payag ka. di mo. Payag ka? Pero liligawan ka tayo. Liligawan Hindi ka. ka pilitan. Hindi. Ang tawag doon na naliligaw siya mga barako. Paano ang diskarte nun tayo? Bawa, ganito, wala ka. May dalaw ka ba? Sabihin sa'yo, wala eh. Taga saan ka ba? Layo namin, kung tawid dagat ka, wala ka talagang dalaw. Nasa Luzon ka eh. Di ba? Wala akong dalaw, hindi nga. Bibili na sigaw, sige na ka muna dyan, oh. Di ba? Oh, ikaw naman si Gago, tira ka. Di ba? Kape ka muna pag umaga. Hindi mo alam na yung ginagawa pala sa'yo, meron na siyang interest sa'yo. Ang tingin sa'yo nung nagbibigay, babae ka sa paningin niya. Kaya pag dumating na tayo, masisingling ka na niya, ang bayad ganon, payag ka? Paano pag di ka pumayag tayo? Oo, wala. Di maganda. Pinagkatawanan mo, utu-utu siya. Ganun? Oo. Hindi ka naman pipilitin eh. Ano? Tatawag ng tao yun. Hindi ka nga dito, tulungan mo nga ako, padapain mo nga ito, titirahin ko sa yun. Hindi ganon yun. Hindi ganon. Dito
totoo yung Hindi totoo yun. At saka yung mga mapasok na, boss, higa dito, di ba? Sa pelikula, di ba? Yung bida di ba? Papasok doon, no? Pagpasok, di ba? Yung mayor, nakaganon. Sino yan? May mabodyguard pa. Yabang-yabang ito, gano'n, di ba? Ito, dito lulugan. Binabanatang, hindi yung totoo. Kalokohan yun. Pag pumasok ka sa Muntinlupa, may pangkat o wala ka, hindi ka nila gaganunin. Pwede siguro yan sa mga presinto. Pero pagdating mo sa city jail, dadaling ka na doon, mabibiyay ka sa Muntinlupa, malalagay ka sa brigada mo, bahay mo yun eh. Diba? Pag nalagay ka na sa bahay mo, ibig sabihin, save ka na. Bahay mo na yun eh. Eh nga, kung liligawan ka ng kakosa mo ha, bawal yan. Gaganunin ka, papayag ka, kung pumayag ka, walang problema, pumayag ka eh. Pero pag pumalag ka, kawawa yung tao. Mababasag yun. Yung gustong gumanon sa'yo. Yun yung hindi nila alam. Kaya nga dapat alam nila eh. Ikaw doon at hindi mo alam, nililigawan ka na pala. Tapos ang kabayaran pala, itirahay ka sa wet. Oh, diba? Hindi na yung mga rep ang pumapasok doon. Pero yung mga malabo yun. Ito, sa mga kabataan din sa amin. Di ba, kami ay bumuo kami dito ng pangkat. Yung mga may pangkat na hindi namin kakosa, ang sinasabi ko, huwag natin silang pakialaman. At higit sa lahat, huwag din nila tayong pakialaman. Matuto tayo rumispeto sa mga taga rito nang para sa ganun, re-respetohin ka din. Tingnan mo, kung ikaw ay galing sa piitan o sa bilangguan, tumuntong ka dito at yung pa rin ang nakita sa'yo, igagalang ka ba nila? Hindi ka nila igagalang, di ba? Yun ang minumulat ko sa nila. Baguhin mo yung style mo, dapat matuto kang rumispeto para respetohin ka. Dahil, yan yung kayamanan natin. Kung ang tingin nila sa atin dito ay masama, dapat pinapalitan natin yan ng kabutihan. Hindi ba? Anong kabutihan ang gagawin mo? Huwag kang makialam sa kanila. Kung may problema na pwede kang tumulong tayo. Di ba? Tulad yan, di ba? May barangay. Di ba? May purok dito. Di ba? Katulong kami ng barangay sa komunidad. Kaya ko sila tinitipon, yun ay tinuturo sa nila. Kung minsan kasi yung barangay, yung mga tanod nila, hindi naman nila kaya papayapain yung mga magugulo dito eh. O di ba? Eh kung meron kaming pag-usap na ganyan, ako yung parang pinaka nila. O nagkasalan ka ko, sa ka nga dito. May batas tayo ah. O tatamaan ka talaga. O kaya sabi sa kanila, kapag kayo lumabag sa ating alituntunin natin dito, nagkasala at doon kita tatakalan sa gitna. Payag ka? Hindi sila makakibo eh. Kakaya, di ba? O, kung meron kang kaya, huwag kang lumabag. Sikapin mo na mamuhay ka ng maayos dahil kapag ikaw testingin din kita doon. Hindi ko sa may media na eh. Ano may media? Maganda nga makita ng media eh. Tatanungin ako, ba't kita tinatakalan doon eh. Ako ang kausapin, di ba? O ngayon, gusto mo yun, matakalan ka doon? Ayaw din nila eh. Kaya sila, natututo silang mamuhay ng maayos din. Kaya kami, pondo kami. Parang pondo namin, hindi sila nangihingi. Pero hindi ako nainom eh. Nilalaan namin, may birthday sa mga bahay, sa kakosa namin. Pag kung may pondo, magpakasa kayo dyan, gamitin natin pondo. Di ba ang ganda? Hindi tayo nangihingi dyan ha. Kasi nung araw dito, paglasing na, tindahan ba to? Nakakatukin pa eh. Pautangan dyan. Di ba? Yung mga kabataan, no, na namumuhay dito sa sa buong Pilipinas na to, may pangkat man o wala. Tandaan mo palagi, wala ka nang makikitang totoong kaibigan na po pwedeng maglagay sa iyo sa maganda at maging maayos ang buhay mo. Isa lang ang pwedeng mo maging kaibigan, si Kristo lang. Lumapit ka sa Lord, huwag sa drug lord. No. Ito, shout out sa lahat ng bala dito sa Bagong Silang, no? Dito sa Package 9. Sa Sampaloc tayo. Sampaloc, mag-isa Cubao, no? Magpatino tayo. Gumawa tayo ng tama, huwag tayong maging mga abusado. Huwag nating gamitin tsapa yung ating tatak. Tumulong tayo, kung meron dapat tulungan natin. Hindi tayo dapat maging abusado ng para sa ganon ay matuto silang respetuhin tayo at matuto naman tayo rin respeto sa kanila. Diba? Kamusta ka ngayon? Ako, sa ngayon, maganda ang buhay ko, no? May edad na ako, pero kung titingnan mo, di ba parang
matikas pa talaga ako, di ba? Ito yung biyaya ng Panginoon. Nung nanggaling ako sa Bilibid, nung lumaya ako, born again ako, nakakilala at tumanggap ako sa Panginoon. Doon sa loob ng Bilibid, 20 years, di ba, nung makakilala at tumanggap ako sa Panginoon. Ito ngayon yung dala ko at ngayon, malayo na ako sa bisyo eh. Alam mo ba, nakakalungkot, yung lahat ng kainuman ko na inabot ko nung araw dito, nung lumaya ako, mga patay na. Dadalawa na lang kami na natitira, na may edad na rin. Yung kumpare ko, yung Boy Gabalonso, nandyan siya ngayon. Siya rin minsan, yung nilalapitan dito, para yung mga kabataan dito, maingan siya ng payo. Natakot din sa kanya eh. Nagtuturo din siya ng maayos. No? Kumpare ko yun. Siya, nandiyan siya ngayon. Oh. Ako, ang ganda buhay ko kasi, di ba sabi ko sa'yo, punta ka dito, magsisimba muna ako, di ba? Dapat nga, naka-uniforme ko eh, di ba? Ang uniforme ko, yung Salvation Army. Diyan ako miyembro. No? At ang nakakatuwa dyan, kapatid, yung mga tao no, na walang hiya na dati kong kasama, pinalitan ito ng Diyos, yung mga taong matutuwid na merong takot sa Diyos, mga born again, magaganda, yung dumaan kanina dyan sila, yung mga churchmate ko, at pogi, magaganda, malakas. Bakit? Kasi may takot sila sa Diyos. At yung kanilang buhay, ang kanilang pinanghahawakan, yung sa Bible, yung 2 Korinto 5:17, ang sabi doon, sino man nakipag-isa kay Kristo Jesus ay isa lang bagong nilalang, wala na yung dati niyang pagkatao sapagkat siya ay bago na. Kaya kung ako sa inyo, no, tigilan na ninyo yung mga walang kakwenta-kwentang bagay na gagawin nyo na nakakasira lamang sa buhay mo at sa buong pagkatao mo. Ano yun? Yung gawang mali. Kung adik ka, tigilan mo na yan. Kung tulak at tigilan mo yan, masarap mabuhay, nakasama mo ang Diyos. Amen! Amen, di ba? Tay, maraming salamat sa inyo, sa inyong lahat, tol. Mga pangkat ng bahala, sa inyo ngay. Kung kaya, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na kung sakaling magkikita tayo, ang gusto ko sa laya, huwag sa Bilibid. Kaya naman sa lahat ang naniniwala at sumusuporta kay Bosyo, kay Tatay, pagpalain po kayo nawa ng Pong May Kapal. Peace out! Amen!